Good morning po sa inyong lahat. Meron po tayo dito 32 inches. Ano bang pangalan na nito? Dick Smith. Dick Smith, okay 32 inches siya. GE6606. So, ang problema niya, walang ilaw, walang indicator. Ayan. Ayan. Kahit pindutin o remote, wala din. Ayan. So, malamang ang sira nito, power supply. Timing naman nagagawa sana ako ng video tungkol sa pagre-repair ng power supply. Kasi, lahat ng bago, siyempre, dapat malaman mo muna kung paano mag-repair ng power supply. Hindi ka naman pwedeng mag-repair ng hindi ka marunong ng power supply. So, dapat nga naman talaga marunong ka mag-repair ng power supply. So, eto na. Pero bago ang lahat, shout out muna tayo. Una sa lahat, si Sir Alex Bautista. Kwan po ng instructor ng TESDA. Magaling to, master. Ayan, ito ako si Smart. Ako si Smart, mahirap anuhin Si Bob Pelotin. Ayan, mga magigiting. Ito naman si Tony Pagyo. Ito, mayaman to. Si Tony Pagyo. Mayaman to, kaya namimigay to. Namimigay to ng mga tools. Kaya pag yung mga bagong technician, wala kayong tools, message nyo lang si Tony Pagyo sa YouTube niya. Bibigyan niya kayo ng tools o kahit pera. Bibigyan yan, mayaman niya. Meron pa dito, pero kaya lang madami, kaya na lang ako. Yung sa susunod na lang pa yung iba. Si Erickson Bersosa. Ayan. Si John Paul Fernandez. Idol Service Tech, na ko na tayo noon, pero kahit na maulit-ulit na Idol Service Tech, Fix and Review. Ayan, si Sir Ryan Crossit. San Sego Electronics, yan. Mga master yan. Madami tayong matututunan yan. Puntahan po natin lahat. Nick Lusada, Peter Wang, JJ Studio, Darwin Tech. Yan, mga magagaling niya mga yan. Okay, yung iba naman, sa next na lang po. So, i-start na natin. Bubuksan ko lang to at i-start na natin. Panoorin nyo yung mga baguhang tech. Matututo kayo kung paano mag-repair ng power supply. Ayan po. Bale, nabuksan ko na siya. Bale, ito po yung power supply niya. Motherboard, tapos mga auxiliary. Ito yung mga hindi na siya LED. Ito yung mga TV noon, mga 2011, 2012. Kasi siya yung hindi siya LED light, so kitang-kita mo dito. Iba. Ito yung mga parang fluorescent na maliliit. Pero matitibay ito, hindi napupundi yan, matagal ang buhay. So, ano ba ang tinitignan dito? Kunyari, yan. Pagbukas mo ng TV, walang power, wala kang makitang red light, kahit na konti. Siyempre, dito tayo sa power supply. Ayan, ito siya. So, mapapansin natin, hindi siya karaniwang power supply. Ang dami niyang transformer. Yan. So, medyo advanced to. Kung titignan mo, hindi siya yung iisa. Diba, yung mga power supply na nakikita natin, ayan pa siya, tatlo ang optocoupler. So, kung gusto nyo matuto ng medyo advanced, panoorin nyo. Kasi hindi siya, para siyang, Samsung. So, ano ba ang unang tinitignan natin? So, saksak natin para makita natin. So, yung tester natin, lagyan natin sa DC.
Tapos ito yung negative. Kung ano ba yung tuturo ko sa inyo kung ano ba yung unang step. Baga step by step kasi nung una ko yun ang gusto ko talagang makita kung ano ba ang unang gagalawin. Mare, nakita mo yan, oh, walang power. Ano ba ang una mong titignan? Diba? Dito ba? Dito ba? O saan ba dyan? Siyempre, dito tayo sa power supply. Kung gusto nyo matuto, panoorin nyo talaga. Pero kung i-skip, pwede rin. Kasi alam nyo na yung step na yon. So, dito, may makikita tayong maghahanap muna tayo ng mga nakasulat. Ayan. So, eto. Kunin ko yung microscope ko kasi medyo pag may edad na tayo talagang medyo mahirap. So ito, may mga nakasulat dito, oh. Ito ang mga hanapin natin. Ayan, may 12 volts, may ground, may 5 volts, may 5 volts. Ayan, SB sabi niya. So ibig sabihin nito standby. PS on. Ito yung nilalagyan ng 3.3 or 5 volts din para mag-on. 5 volts, 5 volts, ground. So yung ground 1, 2, 3, 4, 5. Magkakaparehas lang to. Magkakaparehas lang yung 12. So dito siya, eto siya. Yan. So isahin natin. Mga gustong nagsisimula pa lang na technician. So ito papunta na sa motherboard. So, mag-check tayo. Ang guide natin ito. So, yung ground. Ito yan ha. Oh, yung ground. Oh, may ano nga may color coding to. Oh. Mga ngayon na, wala na, hindi na inaano yung color coding. Pero ito, inaano siya. Color coding siya oh. Yung isa hindi naman. By black. Ito black. So, ground yan. Wala ka talagang masusukat dyan. Yung isang test probe natin nasa body. So yung pangatlo 5 volts wala. 5 volts wala din. O PS on 00. 5 volts wala din. Wala din, puro wala. So 0 talaga. Wala oh. Oh, wala. Wala. So wala din. Wala lahat. So, wala. Dito, parang may na, ano lang ako na point. Yun, no? Dito sa may 5 volts, parang point siya, oh. So, pagka may nasusukat kang point lang, sigurado ako, hindi siya na-fuse. Kasi may nasusukat ka eh. May na, ano ka eh. Kaya lang wala sa 5 volts. Wala dun sa nakasulat dito. Wala yung nakasulat dito. So, anong next natin titignan? So, ito yung AC. AC. O, saan ba yung AC yung nakasaksak? O, ayan o. So, ilagay natin sa AC. Yan, sa AC. Unang titignan natin, syempre, yung AC. So, naka-AC yan, ha. Pag mga primary, talagang dapat, dapat medyo alert tayo kasi makukuryente tayo. 220 ba nga naman. Ayan, so meron siya. Tignan natin kung nakakarating dito sa power supply. Pag AC yung AC po, alternating current. Ayan. So meron siya, pumapasok siya sa power supply natin. So wala tayong nasusukat doon. Tapos inspect din natin kung may lumulubong mga capacitor. Ito, parang mga drum capacitor yan. So wala naman, maganda naman. So aalisin ko na kasi wala naman tayo nasusukat dito. Kailangan kasi sa power supply para magkaroon ng ilaw yung indicator niya, dapat may standby voltage lagi.
Walang power supply na walang standby voltage. Meron at meron yan, 100%. Hindi pwedeng wala. Kasi, paano malalaman ng TV na pag inon mo yung remote control, wala siyang voltage. So, patay na patay siya. So, paano niya malalaman? Kailangan niya ng power. Bali, ang sequence kasi niyan, yung standby voltage pwedeng 3.3 or 5 volts. Yun lang yun. Yung 5 volts, pupunta mo na dito sa motherboard. Meron ng kuryenteng pumupunta dito dyan. Siya yung naghihintay ng command natin. Pag pinindot mo yung remote, magsisend siya ng magkakaroon naman yung PS on doon. Ito, yung PS on ng voltage. Kasi kinakausap mo dito, puro voltage yan. Magkakaroon to ng 3.3 or 5 volts. Pag nagkaroon niya ng 3.3 or 5 volts, mag-on na yan. So, yun na, mag-on na lahat yan. Lahat na ng mag-on na yan. So, dito, case nito, wala. So, alisin ko na to. Doon tayo magko-concentrate. I-pause muna natin. Yan, pag angat natin, may pa yan kaya wag nating hahawakan. May voltage yan na naka-store. So, ayan. So, itabi muna natin to. Tabahin mo natin. Ayan, ito na. So, gagawa sana ako ng video Meron video Okay. Gagawa talaga sana ako ng tutorial, guide about power supply. Pero ito, simple. Iisa lang yung optocoupler. So, iisa lang yung transformer. Kumbaga, very basic. So, ito, medyo advanced. Kasi tatlo optocoupler. Tatlo din yung power. Yung transformer. So, paano natin to? Dito na tayo mag-tutor. Ayun, bago ang lahat, kailangan magkaroon muna kayo ng ganito. Ito ay resistor 5 watts na 250 ohms. Dalawa, parallel ko na to. Ang gamit nito, lahat ng technician may ganito. Iba-iba nga lang style. So, pagka titingnan mo yung niya, 127. Kasi dalawang 250 ohms Ayan Gawa na lang kayo. Kahit kahit naman 300 ohms, dalawa, basta ang niya nasa 150 ohms, 200 ohms. Ang gamit nito, pang discharge ng capacitor. So, sa isang power supply, yan, ang primary, yan. Lagi kayo may makakita ng hati. Primary, secondary. Ang primary, yung may sinasaksak. Yung galing dun sa outlet natin, ito. Ang una nyong hahanapin, yung malaking capacitor. Ito. May laman to. Na kuryente yan. So, di-discharge ko sana dito. Malayo. Dito na lang sa kabila. Ayan, ito lang siya. Kung asan yung dalawa, yung positive negative nun. Ito. Yan. So, ganun lang natin. Ng kahit na 3 seconds. So, ayan. So, ibig sabihin nun, pwede nating hawakan. Yan. Pero bago sa hawakan, minsan nasisira yon, di mo alam na nasira. Ilagay mo sa voltage, tignan mo yon, check upin mo muna kung may voltage. So wala na 1.3 na lang. Bago mo hawakan. So mali yung ginawa ko. Hindi mo pala check up to, sira pala. Discharge mo, hindi pala na-discharge. Pag hawak mo, patay. Masakit din. So ganun lagi. Kaya lagi pag power supply, lagi mong hawak ito. Yan ang lifeline mo. So, power supply. Ito ang tawag na power supply. Tinatawag nila. Saan ba tayo mag-uumpisa? So, sira siya.
saan ba tayo, ano bang unang titignan sa mga baguhan? Sa mga expert kasi, alam na kung saan yung titignan agad Kung sa akin, gusto kong mapaunawa sa inyo sa mga baguhan. Kung nyari gagawin ko yung sarili ko na baguhan. Baguhan pa naman ako. Pero medyo natapos ko na kasi itong power supply So ituturo ko sa inyo kung paano style ko. Iba-iba kasing style ng pag-repair ng power supply. May magaling, may mas magaling, may magaling na magaling. Ako yung nandun lang sa magaling lang kasi nakaka-repair naman ako. Kaya magaling. Magaling lang. Hindi na masyadong magaling. Ayan. So, ang una. So, ganyan no. 3 transformer. Anong titignan nyo dyan? So, kailangan yung sa power supply, 3 ang dapat nyong malaman. Diode, capacitor, transformer. Yan. Yun lang naman Yun ang matutunan ninyo kung ano yun nandito. Kunti lang yan. Capacitor, diode, MOSFET. Ito, puro diode yan. Etong nakikita dito, puro protector yan. Ito, pag nakakita kayo ng ganito, protector yan. Protector to. May nakita kayo ng blue, orange, ganun. Protector yan. Sa unang, kumbaga, kung mag-explain kasi ako, pasensya na kayo, medyo layman's term. Kumbaga, kasi kung baguhan ka, pag advanced agad yung sinasabi mo, hindi maintindihan. Gaya ko noon. Ano ba yung pinagsasabi ng nagtuturo? Hindi ko naman alam. Masyadong... So, ang pagtuturo ko ngayon, layman's term, para maintindihan sa mga baguhan. Ito, pag nakakita kayo ng ganito, protect. Puro protect yan. Ayan, dyan sa fuse. Pagka sumubra kasi sa voltahe ito, dito lang siya, magka-cut off na, ika-cut off niya na yung fuse. Ayun yung fuse, I-explain ko lang ng saglit to. Ito. Ayan, wala siyang inrush current So, na-emit yun. Yung mga mas bago ngayon, meron na yun. Ito, wala. Ito, capacitor, pang filter ng sine wave. Kumbaga, iba yung alternating current kasi na ganyan, pataas, pababa, pataas, pababa. Ito, pang filter ulit, mga frequency, pang filter pa rin. Ayun na naman, may protect na naman dun, capacitor. Ayan, wag kayong malito dito kung madami. Kumbaga, 2 linya lang yan. Filter. Ito. Tapos, pagkatapos nito, ito na yung transformer. Ayan. Ganun din yan. Huwag kayong malito. Ayan. Saan ba yun? Yung malaking. Ang hanapin yung next. Basta huwag kayong malito dito. Kasi pagkatapos nito, yung diode, magiging DC na yan dito. Yung diode, pag pumunta na rito, magiging DC na yan. Kumbaga, tingnan nyo, yung from AC, isang linya lang yan. Ito na yung fuse nyo. 2 lang yan. 2. 1, 2. Ayan siya. Dire-diretso lang yan. Yung mga iba yan, borrolay na lang yan. Ang tignan nyo yung mga boss. Yung mga boss, alin bang mga boss dito? Yun ang boss. Ito ang boss. Ito ang boss. Yan ang mga boss. Yan mga boss. Yan mga boss yan. Kumbaga, yung mga nandyan sa tabi niya, mga bodyguard lang yan. Layman's term yun. Para pagka naintindihan nyo na kasi yung flow niya, kahit sabihan niya na kayo ng advance na mga salita, alam nyo na. Alam nyo na kasi. Alam nyo na yung ano. So, anong titignan na una natin? Ito. Sa power supply ito. Itong malaking capacitor na to. Ayan. So, isaksak natin. Ayan. So, isaksak natin. Yung mga magagaling oops,
layman's term talaga. Talagang what? So, ang unang gagawin natin, yung boss. Ito. Yun. So, naisaksak na natin. Ang una nating titignan, kumbaga, baguhan na pang ano to, pang shortcut or hindi shortcut or shortcut. Bahala na kayo, basta maintindihan nyo, yun ang gusto ko. So, ang una nating titignan, yung, kasi hindi naman sumabog eh, di ba? Hindi siya sumabog. So, ibig sabihin yan, hindi siya walang ayos lang. Yun lang, wala siyang lumalabas na voltahe. Yun ang anuhin natin. So, titignan natin tong malaki. Itong malaki. Nito tayo sa primary ha. Huwag mo nang, yung secondary, huwag mo nang pakialaman yan. Mamaya na yan. Kahit na may nakikita kayong madaming ganyan, madaming siyang parang city, huwag kayong malito. Kasi, yung titignan natin, kukunti lang. Ayan, so yun ang titignan natin ha. Ito yun oh, yung capacitor. Sa digital naman kahit magbaliktad yan, okay lang eh. Oh, so may nasukat tayo, baliktad siya oh. Yun ang negative oh. Yan, so may nasukat tayo. So ibig sabihin yan, hindi siya na-fuse. Kasi may pumapasok dito eh. May pumapasok dito sa ito na lang eh. So, okay yan, okay yan, okay yan, okay yung diode. Dito tayo nagtingin ng voltahe, meron siya. 330 plus. Ito yung nilalagay dyan, oh, yung, ang rules kasi nito, 4 wires to eh. Ayan. Tignan natin kung maglalagay tayo ng 4 wires or hindi. Kumbaga, alamin natin. Hindi tayo agad maglalagay ng ganyan. Maglalagay lang tayo ng ganito kapag sira yung MOSFET. Ito. Yung una. Yung nasa primary, MOSFET talaga yan. MOSFET. From diode, susunod yan, MOSFET, tapos may driver yan. Ayun, oh. Ayan. Ito yung driver ng MOSFET. So, pag ito ang nasira, to the rescue, 4 wires. Pero feeling ko, parang hindi pwedeng 4 wires dito kasi dalawa siya. Oh. So, ang 4 wires kasi, parang, explain ko din, iisa siya eh. Siya dalawa, di ba? So, parang ito, ayusin na natin. Ayan. Parang ito, siya yun. Ito naman, siya yun. So, pag nasira yan, wala ka namang ganyan magkukuhanan. Parang papalitan mo lang siya. Ayan. Papalit mo lang siya dito. Madali lang naman may diagram yan. Gagawa rin ako ng video ng 4 wires. So, nakita natin dito, merong voltahe to. So, wala na tayong problema dito. May voltahe. Ang next na natin titignan, dahil meron dito, punta ulit tayo dito. Yung out niya. So, ayan, oh. So, ground to. Kung power supply lang sira ng TV nyo, baka pwede nyo nang gawin. Pagpraktisan nyo yung sirang TV nyo. Ayan, so hanapin natin, ground. Basta mag-ground tayo dito sa ground. Oh, mag-ano tayo ulit. Oh, meron siyang meron pero point lang. Oh, may 3.7 pa pala, 3.5. Pero nagpansinin niyo yung natin. Ang nakalagay doon, 5 volts. Pero bakit dito 3.5 tapos nagaano pa siya? Yung nagpa-fluctuate. Yan nagpa-fluctuate siya. Dapat 5 volts yan. Ayan, dapat 5 volts yan, di ba? So, nagpa-fluctuate siya. So, ibig sabihin, gusto niyang mag-start, yung standby voltage niya, gusto niyang ipunta sa 5 volts, pero hindi niya pwede. May pumipigil sa kanya. Yun ang problema nito. Ayan, Ayan na, may mga point siya, Lahat, testing mo. Wala namang mawawala, Testing mo lahat.
hanggang makakuha ka ng voltage na 5 volts. Baka pumunta sa ano, kunyari namasyal. Hindi, kumbaga nagtuturo ako ng the electronics way. Eh, mas maganda kasi, mas gagaling ka kung walang diagram. Pag may diagram kasi, lagi kang nag-ano lang doon eh. Lagi ka lang nagdedepende sa diagram. Hindi ka matututo nun. Kung nandun ka sa service center, yan, maganda kasi lahat meron sila eh. Kunyari sa service center ng Samsung, titignan mo lang sa diagram, alam mo na yung sira. Pero ito, matututo ka ng walang diagram. So, asan ba yung 3 point? Ayan, oh. Gusto niyang mag-start, pero hindi siya makapunta ng 5 volts. So, ibig sabihin, merong ano dyan, merong sirang pyesa. Kumbaga, may pumipigil. Yun ang alamin natin. So, yun. So, saan na ba tayo kanina? Naglagay lang ako ng okay. So, saan na ba tayo kanina? So, dito tayo kanina, may nasusukat tayong 3.5 lang. So, yun lang. Kailangan 5 volts eh. 5 volts kasi yun nandito eh. Kailangan talaga may voltahe dyan na lalabas. 5 volts. Kasi siya yung nakalagay dito. Yun ang tawag doon, standby voltage. Ayan. Meron dyan. Meron dapat dito. Eh, wala. So, hahanapin natin. So, i-summarize ko lang ulit yung mga sa baguhan. So, bago ang lahat, ito ulit. Yan, ulit. Ito ulit. Laging ito ang katabi mo. Kumbaga sa military, ito yung baril mo. Ito yung ano mo. Yan, ito. So, alisin natin. Yung malaki yung malaki, lagi nyong alisin yun. Yun lang kasi. Yan. So, okay na yan. Para makasiguro. Yan. So, wala na. Pwede na. So, alisin muna natin yon. Maghanap tayo ng sira. So, i-summarize ko lang ulit para maano nyo yung mind ninyo. Lahat ng nandito, 220 volts. Nasa primary tayo Yung primary, secondary, wag muna yan. Wag kayong malitaw rito kasi kwan lang to. Pang-alis ng mga frequency, pampaganda. Pag-alis ng mga spike. Yan, ito, lahat to. Sa primary yan. Parang wala lang yan. Ito, parang nakadikit lang doon. Dito sa diode, dito na siya nag-iiba eh. Yan, sa diode, ito yung diode Yun yung 4 na paa. 1, 2, 3, 4. Laging magkakasama yan. Full bridge rectifier ang tawag dyan. Sa layman terms, siya yung sa layman's term, ayun, hirap pong ibigkas, siya yung nagko-convert na from outlet AC to DC. So, paglagpas ng AC, DC na siya. Ayan, So, ito yun. Huwag kayong malito dyan. Parang ano lang siya. From there, ito yun. Pinalinis lang yung linya. So, dito na tayo. So, DC na to. DC na to. So, pagdating sa DC, saan ba siya pupunta? Ayun, may mga ano na naman, Nakita nyo to? Mga ano na naman yan. Ano na naman. Pangpaganda. Kumbaga, daming filter. So, itong power supply na to, maganda to kasi madami siyang abubot. Kumbaga, madaming pampalinis ng linya. So, wag nating aalisin yung kwan natin doon sa malaking itong malaking capacitor na to. Wag nyo alisin sa isip nyo kasi siya yung dapat nyong laging pupuntahan pagdating sa pagre-repair ng power supply. Kasi siya yung ng voltage. Kaya 300 plus ang voltahe dito para pag nag-fluctuate yung kuryente, meron siyang allowance. Kumbaga, may siya, yung may reserve. Ito, may reserve.
Ito ang importante dyan. So, ang una nating ano, so ang problem nito is 3.5. Hindi siya maka 5 volts. Ibig sabihin nun may pumipigil. Hanapin natin yung pumipigil. Ibig sabihin nun may short. So, ang unahin na natin, huwag kayong malito dyan. Mga ano lang yan. Mga boss, di ba? Yung mga importanteng laging nasisira. Alin ba yung laging nasisira dyan? Ito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun ang itetest natin. Kasi hindi na natin itetest to. Okay, ito. So, ang titignan natin ha. Unahin muna natin ito sa primary kasi wala naman mamaya na yan. Itong nakikita nyong transformer na to, huwag kayong malito dito kasi pang filter lang yan. Ito talaga yung chopper. Katabi nung pag nakita nyo tong hati. Ito na yung chopper. Taga transformer talaga ang tawag dyan. Kung bakit nawag na chopper. So, transformer. So, ilagay natin yung kuha natin sa beep na naman. Laging beep. Kaya beep. Ayan. So, kahit wag mo nang tignan yon, pag nag-beep, beep na talaga. So, ang nung titignan natin una, ito, yung mga boss, di ba? Itong mga MOSFET, ano ba itong isa? Letter D, Q, tsaka D. So, diode yun. Diode, tapos transistor MOSFET. Diode 2, diode, puro diode pala to. O, di ba? So, sa aking napapansin nyo, ano siya kumbaga, hindi ko alam kung ano yan. Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, diode siya, transistor siya. Kasi pag i-memorize ninyo, hindi ka matututo eh. Kumbaga, sa isang power supply na naman, iba na naman ang design. Bakit hindi naman diode yung nandun, di ba? Hindi naman transistor. So, wag mag-memorize. Dapat alam mo kung saan yung voltage. Andito yung voltage natin, yung 340. Yung kala ko may ano. Wala na palang ano yan. Dito tayo. Dito ka mag-focus. Basta pag may nakuha kayo dito, mga voltahe, isa-isip nyo na wala nang sira doon. Okay na. Dito na lang tayo mag-concentrate. Basta may voltahe ito, may pag-asa na yung power supply. So, ibig sabihin to may pag-asa. So, dito tayo primary, secondary, primary tayo. Check na natin to for short. Yung tatlong paa. Yun. Sana nyo. Gusto kong power supply, madali lang talaga eh. Madali lang talaga. Ayan siya. Yung tatlong paa, hinahanap ko. Yun. Tatlong paa. Ayan. Yung mag-short pala yun. Dalawa magkasama. Kaya nag-short. So ibig sabihin, hindi siya nag-short Wala, diba? Ito rin, yung tatlo din. Next na boss. Ito yung MOSFET. Ito na yung drain gate source. Okay din wala siyang short. Pala, ang ground nito, magkaiba ang ground dun sa secondary. Magkaiba. So, may nakasulat siguro ditong hot or cold. Wala. Magkaiba ang ground sa primary, iba rin ang ground sa secondary. Kaya sinasabi ko na dito muna tayo. Kahit madami yan, wag mo nang pansinin. Basta ang number 1, tignan mo kung may nasunog. Wala siyang nasunog. So titignan natin. Yung mga capacitor, ayos naman. So maganda siya. Maganda siyang power supply. So wala siyang short. So ibig sabihin, ayos siya. Ito naman, hindi rin siya sira Kasi hindi ko alam kung anong kanto. Pwede naman tignan natin yung number niya, tignan mo sa Google, tignan mo yung mga pin, Pero sa nakita natin dito sa MOSFET, hindi siya sira ito. Magkasama kasi ito sa MOSFET at saka ito. So ibig sabihin, gusto kong ipaalam sa inyo na huwag kayong malito.
Pag hindi sira ito, sigurado hindi rin sira yun. Ito. Hindi rin sira. Okay. Itong MOSFET na ito, yan siya oh. Itong MOSFET, pag hindi sira ito, sigurado hindi sira yun. O, tandaan nyo ha. Rare lang yung sira, yung MOSFET, hindi sira yun. Parang magkasama yan. Drivers, IC, drivers ng MOSFET. Siya yung nagko-command dito sa MOSFET. Di ba? Magkalayo sila pero magkasama yan. Yung mga ito, burloloy lang yung mga yan. Kung talagang technician kayo, di po isahin nyo. Yung number, dapat tama. Tama lahat yan. Pero mostly hindi nasisira yung mga nasa gilid yan. Nasisira yan, makikita nyo agad. Pag hindi sira yung MOSFET, hindi rin sira yung drivers niya, yung to. Ito yung boss yan, oh, di ba? Nag-ano ko ng layman's term para ano nyo. Ayan, so diode dito. Ayan siya oh. Oh, hindi rin siya short. Ilagay natin sa ano, sa diode. Oh, ayan siya oh, diode siya kasi may nakukuha tayong 0.4 sa kabila, open. So ibig sabihin, okay siya. So, tapos na tayo dito. Okay siya, di ba? Ano bang next na boss? Yun. Doon tayo. Oh. Ano ba to? Q3. Yan naman. So, MOSFET na naman siya. MOSFET. Sa beeping. Yan. So, wala. Ayan. Ayos. Walang short. Yan. Oh, nawawala, di ba? Oh, ilagay natin sa diode. May masusukat ka diyan, naka ano kasi ayan oh. Basta wala lang short, 'yun ang ano natin, yung short. Ayan oh. Diode diyan. Diode pinang-test natin may 0.5, 0.4, so ibig sabihin gumagana. Ituturo ko naman next na video yung pag ano ng MOSFET, yung pag-testing. Basta ang hinahanap natin yung short. So, okay na. O, di ba? Andito na tayo. Di ba? Ang daming ano, pero hindi na natin siya tinest. Yung mga boss lang ang tinetest natin. Ayan o. So, anong next na ititest natin? Susunod sa mga boss, yung mga assistant ng boss. Mga diode. Ayan. Layman's term, assistant ng mga boss. Ayan. Maghanap tayo ng diode. Ayun o. Diode dyan o. Mga tingin kayo ng letter D. D. O, diode to. Ayan o. Makikita ba? Ayan. Kasi tapos na natin dito. Andito na tayo eh. Basta nasa primary pa rin tayo ha. Primary. Yun siya o. O, diode o. May ano. May slash. Ilan bang diode nito? Dalawa. May nakasulat pala oh. Primary, secondary. Yan. Primary pa rin tayo. So, diode. Yan. Pagkatapos yung napanood to, marunong na kayong mag-repair ng power supply. Promise. Yan. So, ito yon yung diode yung dalawang diode na yon tinetest ko. Ang pag-test naman ng diode, simple lang. Baliktarin mo lang. Kailangan may maano kang 0.4, 0.5. Yan. Yun o. Pag binaliktad mo, dapat wala. Kung meron kang na-test na 2.5, alisin mo na lang siya, yung isang paa. Pero hanggang natetest mo siya ng ano, o yung next dalawa lang naman sila. 0.5, di ba? O baliktarin natin. Wala. So hindi mo na kailangan alisin. So natapos natin 'yun, di ba? Tingnan mo yung mga resistor, wala naman tama, wala nang diode. O, di ba? O, diode ba 'yon? Hindi. Pan lang yung short. Dami ng optocoupler oh. Nakakalito no. Pero actually hindi. Tinuturuan ko kayo ng hindi masanay sa diagram.
Oh, so nandito na tayo. Okay na yung ay, meron pa dito, oh, diode. Diode to. Okay, so diode na tayo. Yung diode. Diode to, ah. Ayan, oh. Pang 0.5. 0.8. Ayan, oh. So, okay siya. Hindi siya short. So, natapos na natin dito. Natapos na natin dyan. Doon na tayo sa secondary. Diba? Yung mga boss lang naman tinitignan natin, oh. So, yung transformer, kung gusto mong i-test, beep din yan. Beep yan. Beep. Ayan, transformer. Tingnan mo lang kung, oh. Ayan, oh. So, ibig sabihin, ayos. Ayan siya. Meron din dito. Ayos, walang putol. So, secondary na tayo. Secondary na. Malapit na tayo. Konting tiis na lang. Ay, sorry. Ayan. Okay. So, secondary. Wala na tayo sa primary. Nandito na tayo sa sobra ng line. Okay. So, anong next na gagawin natin? Yung boss. Mga boss. Ano ba itong mga boss na to? Letter D, letter D, letter D. Puro diode. Diode yan. Parang mukhang transistor lang pero diode siya. Mga fast diode dyan. Dalawang klase kasi ng ano. So, i-test natin yung short. Yung short lang naman ang titest natin. Nakikita? Yung tatlo to, ah. Oh, wala, oh. Ayos. Diode. Wala. Okay. Ayan, diode tong tatlo na to. Ito yun, oh. Ito, 1, 2, 3. Yung boss na tatlo. Ayan siya, oh. Pag pass diode, mas mababa yung ma-check mo. Mas mababa. Ayan, oh, 0.3. Ayan. Ayan ang short. Yun. Oh, yun. May nakita tayong isang short. Short. Baliktarin natin. Nagbibip pa rin. Lagay natin sa diode. Diode to, ah. Oh, 0.0. Wala na siyang 0.5. Baga short talaga to. Ito. Yun. So, okay siya. Okay siya. Okay. Yun. Yun ang suspect natin. Suspect pa naman. Pero sira na siya, eh. Diba? Ang laking ano? Ang laking parang tinuturo ko sa inyo kung paanong paliitin, kung saan, paano hanapin yung sira. Madami siya, eh. Isa-isahin mo yan. Pwede naman. Isa-isahin mo. Pero maghapon ka na dyan. Basta unahin mo yung mga boss. Alisin muna natin. Ito yun, no. Parang ano na siya, no. Nung titignan mo, napalitan na rin. Ayan siya, oh. Kaya pala, ano, napansin ko to, oh. Ano mo nga ito. Napansin ko sa likod niya, meron na siyang, kumbaga ito ay yung mga nag-accept ng repair, eh. Kung sa shop, diba? May mga ganito na siya. So,
Yun, napalitan na to minsan. So, natin. Yan. Mas maganda pag mag-alis kayo ng ganito. Lagyan nyo ng flux. Mas madali siyang alisin. Kunti lang. Okay na. Hindi na ata nakakaano to. Yan. Mahina na tong ano ko eh. Kailangan na ng bago. Matagal na rin kasi. Yan. Nasa gitna na lang. Yun. Ito pala, pag bumili kayo ng ganito, lagyan nyo agad ng ganito. Yung nakukuha ito sa may ano, yung mga CRT TV, yung supply back nya, yung papunta dun sa may tube mismo. Silicone kasi ito na matibay. Ayan o, sira agad nung hindi ko nilalagyan ng ganito. Pero ito, ayan o, hindi siya nasisira. So, lagyan nyo lang ng ganyan. Silicone rubber. Siya, ito yung ganyan. So, itabi muna natin. Tignan natin yung MRF 10100, parang 10100 CT. Ano to? Diode. Diode na mabilis. Fast diode. Kaya may slow diode. Tsaka natin, nag-beep siya kanina eh. So ilagay natin sa beep. Yun no? Shorted sa diode. Wala. Dapat 0.4 yan eh. Sa kabila pwede. Kasi dalawa yan oh. Diode na dalawa to. Diode na dalawa. Sa kabila shorted. So wala na. Hanap tayo. Ayun, may nahanapan ako pero magkaiba yung ano. Ito pa ang isang ituturo ko sa inyo. Ayan. Tuturo ko sa inyo. Wag na. Nakikita ba yung number? Ayan. So yung nasira sa kanya 1 0 100. Ayan oh. MRF 10100 CT. So napalitan na to. So nasira siya ulit. So ibig sabihin mahinang klase. So nagtingin ako ng mas malaki. Hindi naman mas malaki, mas maano yung value. Ito. Ayun, so MBR ito ba yun? MBR 20100. So ibig sabihin nito, ito kasing diode na to, 10 amperes
tsaka 100, yun, 100 reverse voltage. Kumbaga, yun ang kaya niyang anuhin. 10 amperes siya. So, lalagyan natin ng 20 amperes. Ganun ang mag-substitute. Huwag kayo mag-substitute ng pababa. Dapat pataas. Ayan. Ayan o. 20, 100. Etong nasira, 10, 100. So, 10 amperes lang siya. So, lalagyan natin ng 20 amperes. So, ibig sabihin, mas malakas na siya. Doble na. Kasi, hindi ko pa alam kung masira pa yan. Ayan. So, ibalik natin. Kinuha ko rin to sa mga sirang power supply din. Yan eh. Yung nabasag ang basag ang paglagay nito, ilagay nyo muna yung screw. Diba? So, ang matututunan nyo rito, yung mga boss muna ang unahin nyong i-check. Yan. So, lagay na natin. Mahiwagang yan. Yung maigi na talagang na-solder siya. Natin ng flux para maganda. May magaling sa pag-solder. Anong gusto nyo? Magaling mag-solder o magaling mag-troubleshoot? Sir, gusto ko dalawa. Magaling mag-solder, magaling mag... nasobrahan na. Dali. Alisin natin, sumobra eh. Ayan. Tsaka ayusin natin. Oops. Ano lang naman mag-solder. Oops. Ayan. Ganun yung magturo yung instructor ko noon. Down, up, down, up. Ayan. Tapos tignan mo kung... Ayan. Okay. Para makasiguro, lagay mo sa bit. Pero meron kasi hindi nakikita ng... Ito short talaga to kasi magkasama sila eh. Ayan o. Ayan. Ito dapat ang wala. Ayun. Wala na oh. Wala na. So okay yan. So okay yan. Okay yan. Okay na siya. So ang next na titignan natin yung mga kapasitor. Diba? Meron pala akong ano. Ngayon, itong ESR daw na ito, pwedeng mag-test kahit naka-circuit. O, try natin kung ano. Wala na, hindi din nakakaabot. At least, alam natin na yun yung ano niya. Yun. Kahit daw nakakabit eh, pwede to eh. Yung mga ano. So, ayan oh. Kasi pag shorted naman, iilaw siya. Ayan. Ayos. Maganda nga ang ESR meter. Dito ko ngayon masusubukan kasi binigay lang sa akin to eh. Kahit nasa circuit yan, pwedeng i-test. Sabi niya, oh. Mayroon siya, oh. So, 100. Makikita mo ng 10, 19. Lahat na. Kuha na natin. Oh, nasa green lahat. So, ibig sabihin, kung sa signal light, go, go, go. No, basta hindi iilaw yun. Importante, hindi daw iilaw yun.
Kaya maganda naman talaga ang ESR, no? Kita mo na kung sira yung ano. Kahit na hindi na ba aalisan, sir? Ay, bro, sabi ko, oo, kahit mga alisin. Pero kung matyaga ka, alisin mo. Ayan, no? Walang red. Yan pa, may isa pa dun. Test na natin. Alam nyo na yung tinitest, no? Kung wala kayong ESR, o di yung digital meter, ito. Kaya lang walang ESR to. Tapos pagka in-circuit, medyo ano siya, yung yan siya, oh, pang capacitor. Kaya lang, alisin mo, tapos hindi mo makikita yung ESR nya. So, okay na. Try na natin. Ayan, so ito na yung finished products natin. So, huwag kayong malito dito. Diba, sabi ko kanina, i-summarize ko lang ha. In layman's term. Pasensya na sa mga gusto ko lang talagang sa baguhan i-explain ko sa layman's term. Yung maintindihan ba nila? Kagaya ko noon na nag-uumpisa ako. 220 filter lang yan. Pangalis ng mga maduduming galing sa AC. Pagdating ito, AC pa rin yan. Paglampas ito, DC na yan. Oh. Nilinisan na naman, panlinis. Pagdating dito, meron tayong nasukat, di ba? So, wala tayong problema doon. Tinest natin to. Tinest natin yan, yung mga boss. Tinest natin to. Tinest natin yon. Tinest natin yan. Ito ang nakita nating sira. Ito. So, magte-test tayo ngayon ng voltage na. Ito, diode din. Tinest din natin. Dalawa lang naman. Ito pala. Ayan, okay. So, saksak na natin. Huwag muna natin ilagay. Kasi ang hinahanap natin dito yung 5 volts. Always. Lahat ng power supply. Walang dapat merong standby voltage. Lagi. Wala pa akong nakitang power supply na walang standby voltage. Meron at meron yan. Mula nung nag-repair ako. Okay, so ground. Ito na naman tayo ha. Ground. Ito. Nakikita ba? Nakikita. Yan. So, test natin. Ground. Siyempre, wala. Yan, wala din. Naka-DC ba tayo? Mas maganda to pag nag-ano kayong live. Yan, wala pa rin. Kung wala pa rin. Pero pare-pares na silang 0.3, ano? Pare. Nakasaksak na ba? Ground. 2.6. 2.6 pa rin naman. Wala. Pa rin. Wala pa rin. .6. Ayun. Ayan siya, oh, yung 5 volts, oh. Saan siyang banda? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan siya, yung Mickey 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito, oh. So, bale, positive 5 volts standby. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan siya, oh. Diba 3.3 kanina? Ngayon siya 5.1 na. Ayan siya, oh. Oh, ba? So, meron na siya. Ayan, oh, 5.1. Ba? Okay, so ilagay na natin. Try natin kung gumana yung agimat ni Bulldog. So, ilagay na natin. Sana'y magawa. So, ang kwan nito, hindi pa natin alam kung gumagana o hindi. Basta ang pinalabas natin, yung 5 volts. Hindi natin alam kung may sira pa yung motherboard. Kung may sira pa yung backlight.
Diba? Pero mostly yung backlight nito, ito yung mga matitibay. Yan. Ganun ang mag-repair. Step by step. Power supply muna. Kahit nagawa mo na yan, kung may sira pa to, hindi natin alam. Kasi hindi naman tayo manghuhula. Ganun ang technician. Hindi mo pwedeng sabihin power supply lang ang sira. Siyempre, yun muna ang nagawa natin, malalaman natin ngayon kung may iba pang sira. So, ipaano natin sa nagpapagawa na explain natin. Power supply kasi walang power eh. Pero, sabihin mo na agad, hindi po natin pasigurado kung yun po ang sira. Yun po ang unang gagawin natin. Baka sabihin ni nagawa mo na yung power supply. Bakit di mo sinabi may sira pa palang iba? No, di ba? Or dalawang klase ang technician kasi, may palit style technician. Yung palit style, pag nakita niyang may sunog dito, pipicturean niya na yan. Bibili na yan. Pare, may nakita siyang sunog dito. Pipicturean niya, kukunin niya yung model. Bibili na yan. Yun ang palit technician. So, alam nyo na kung nasan kayo doon. Kung palit technician or gawa technician. Pero pares lang yun. At least nagagawa nyo yung TV. Walang pagkakaiba doon. Ang importante doon, nagagawa natin yung TV. Saan na yung saksakan natin? O, check muna natin. Sinaksak na natin. Ba? May power on yun. May sisi ito. Power. Red light ka na ba? Yun. Red light na. Ayan o. Tingnan natin kung gumagana. Power on ko. Yan na, hindi ko alam kung gumagana siya o hindi. Ayan, nag-green light na. Sana wag backlight pa. Ayun. Wow. Sana yung no signal. Ayun. Yan, pag nakita nyo na yung no signal. O, diba? Yun lang ang pinalitan natin. So, mga baguhan, kahit na pang layman's term yung pag-explain ko, sana ay nagustuhan ninyo. Para, ganun naman ako nun eh. Gusto ko yung layman's term muna, para pagka the next na may mag-i-explain, kahit na advance na yung sasabihin, talagang yung mga parts, sasabihin niya lahat, na hindi mo naman masyadong naintindihan kasi baguhan ka nga eh. So, kung pang-expert na explain kasi, explain to, explain yan, explain yan, explain to, hanggang makarating tayo to, isang araw na yun. So, parang layman's term, mabilisan lang. Kuwasan yung mga boss dyan, kung ano yung mga assistant niya. Ganun. Para sa next, alam nyo na. So, yan, nagawa natin. Ang pinalitan lang natin is yun, isa. Ito. Ba? Buong TV. So, sana ay may natutunan kayo. Gawa na rin kayo ng ganito nyo. Siyempre, power supply. Importante to para hindi kayo makuryente. Maraming salamat, Sir Modjacho, yung presidente namin sa grupo. Shout out po kay Ryan Crosit. Di ko pa wala na shout out. Saka yung iba sa next na po, i-shout out po natin. Mabuhay po kayong lahat. Sana suportahan nyo ako. Mag-subscribe po kayo, thumbs up para pagka gumawa ko, makikita nyo agad na may ginawa ko. Maraming salamat po, nagawa po natin.